Hi, welcome back sa ating YouTube channel. Magandang araw sa ating lahat. So, welcome back sa ating munting channel ulit. So, may i-share ako sa inyo about doon sa DFA passport appointment. So, confirm yung ating DFA passport appointment. So, I hope na makatulong sa inyo and lesson din sa ating lahat kung mag-fill up tayo ng form or any sa online appointment man yan or through doon sa fini-fill upan natin mismo sa kanilang opisina. So ito kasi is pending yung confirmed na appointment natin. So pending yung appointment kahit na confirm. So pumunta kami sa branch sa may DFA sa may La Union, and then ganun nga yung nangyari kasi hindi match yung sa PSA at saka doon sa finilapan niya na form, magkaiba. So doon lang namin nakita na magkaiba pala yung nalagay na birthplace doon sa kanyang PSA na kinuha namin online. So I think iwan ko kung doon sa may nagkamali sa pag-fill up through online. So through online ngayong pagkuha ng PSA natin. Pero doon sa old kasi yung sa NSO, tama naman yung birthplace niya. So yung sa PSA doon na siya nagkamali na mali yung kanyang birthplace. So, dyan siya napinding. So, take note doon sa kanyang maling birthplace. So, mali yung nakalagay sa kanyang PSA. PSA ngayon kasi hindi nila ino-honor yung sa may NSO dati. Pero sa NSO at lahat ng files niya, gamit din sa school, yung fini-fill up din niya na form sa school is yung birthplace na talagang andon na nakalagay. So doon lang sa PSA nagkamali. So match lahat doon sa NSO, pero nung sa PSA is mali na. So anong dapat niyong gawin kung ganon hindi magkatugma? So yung kailangan nila is may, kung you have school IDs, yun pwede. So yan, napinding yung kanyang appointment. So hindi nasayang yung nabayaran natin na confirmed na appointment niya, hindi naman nasayang. So pwedeng balikan next other day or kinabukasan kung meron kayong ID. So yung ginamit niya para matuloy yung kanyang appointment is after, kasi Friday yung time na nagpunta kami, date na nagpunta kami. So next week, yung the coming week is nagpunta siya, then doon na nakakuha siya ng kanyang passport. So nakapag-biometrics na siya. So yung ginamit niya is yung kanyang school ID. So yun yung kanyang ginamit para sa ganun is siya biometrics at makakuha ng kanyang passport. So yung mali na pag-fill up natin, so ingat-ingat tayo sa pag-fill up, and then tingnan natin kung tama yung fini-fill up natin through doon man sa form or any form na fini-fill upan natin online. Hindi ko lang alam kung sa pag-fill up online yung kanyang, kung doon sila nagkamali sa through online na pag-fill up sa pagkuha ng kanyang PSA, kung bakit mali yung kanyang birthplace. So yun yung kinu-question sa DFA na hindi siya pwedeng unless na may ipapakita siya pang ibang valid na ID. So forgot kasi niya yung kanyang ID, that's why hindi siya nakapasok noon sa kanyang appointment. So at least sa ngayon is tapos na. So pinresenta lang niya yung kanyang ID.
So, pwede rin yung inyong mga certificate of enrollment, pwede rin. Para sa ganun is may pang-support sa inyong mga documents. So, I hope na nakatulong sa inyo yung ating na-share na ating experience about sa appointment. At saka yung sa huwag kayong mag-alala at may 60 days na validity. So, kung baga sa is yung parang expiry or ano pa bang term doon kapag so may 60 days na hindi siya mag-i-expire kaagad yung inyong appointment na confirm na bayad na rin. So I hope na nakatulong sa inyo yung ating tips sa pagkuha ng inyong passport. So mag-ingat sa pag-fill up ng mga form kasi baka magkaiba yung fini-fill upan natin. So I hope na nakatulong sa inyo, and then thank you for watching, and don't forget to subscribe sa ating munting channel, and thank you sa inyong lahat.